Um, I am a cashier of a school institution for 3 years, and I decided to resign and decided to work at home. But I don't know how. So, so I am really searching on how to start. So one day when I opened my Facebook, I saw Jomar Hilario with Bo Sanchez in the news feed and endorsing the work at home as a virtual assistant seminar. So I grabbed the opportunity and joined the seminar in Cagayan de Oro City. Um, Further, I am a mother of 6 children, and that's why I want to become a VA because I want to stay with them and enjoy every single moment with them. And Tina, so, Tina, okay ka lang Tagalog, English, Taglish? okay. Saan ka mas okay? Oh, pwede. Okay, pwede. Hello? So, Tina? Hala, wala okay. akong marinig. Uh, Sandali ah. Hello? Biglang hindi ko Uh, na marinig si Tina. I'm going to assume you guys can hear Tina. Right? Sagot nga kayo. Can you hear her? Can't hear her. Okay, sandali. It's my problem. okay. Ayan. Ayun. So, bibigay ko na yung, meron kang picture, di ba? Present na natin, ha? Sandali. Para Okay. makita nila kung anong mundo natin. Okay. So, first, i-show mo na yung screen mo, Tina. Okay. Ito na. Para they can see your screen. Mm-mm. Ayan. So, please click on your picture. Click mo para mawala yung menu sa ilalim. Okay. Yan. Laging ganyan ha. Click mo lang Ay, lagi. sandali. Para hindi. Yan. Para malaki. Okay? So, please continue Mm. and introducing yourself and explain Okay. to us yung setup na to. Okay? Thanks. Okay. Okay. This is my workstation. This is where I work. Work my. Dito ako nagtatrabaho sa mga task ko sa online, especially sa Odesk. Um, this is because usually I work early in the morning or madaling araw, kaya parang bagong ano pa yung eyes ko. Okay, ito ang reason kung bakit ako mag-work at home kasi I want more family time and a bonding moment with my kids. And then here, this is my work diary in Odesk, and the task here is about blog commenting. Ang ginagawa ko dito ay nagko-comment ako ah, ng mga blog ng US websites and blog na may keywords na binibigay ng client sa akin at i-search ko lang 'yon sa sa Google tapos mag-comment ako. 'Yun lang ginagawa ko. Then this is a fixed rate. And then this is my work here is social media VA. My client here is in Canada. Ang ginagawa ko naman dito ay mag-promote ng kanyang website to Google Plus page and groups, then to LinkedIn groups, and then also to Facebook groups. Um, in relevant to her website, the personality development. Um, ang client ko dito ay binibigyan ako ng affiliate link at yun ang gagamitin ko sa pag-promote ng kanyang website to different Facebook groups. So, before going to SEO, as of now, I am also working to a new client from California. Ang ginagawa ko naman ngayon ay ako ang nag-handle ng Tumblr account niya. So, ang ginagawa ko ay I follow and reblog yung mga mga post ng yung mga post ng mga tao na nag-like sa
kanyang iniendorso na mga books sa Amazon. So, yun ang ginagawa ko. Tapos, ako din ang nag-handle ng Twitter account niya. So, ang gagawin ko lang ay mag-follow din ng mga, ng mga nag-like din sa, yung nag-like sa mga books niya. Uh, i-ano ko lang, i-retweet, tapos, i-retweet ko lang yun, at tapos mag-post din ako. Yun lang ka simple ang ginagawa ko sa sa recent na ko task online. Tapos yung favorite apps ko naman, ang plugin application ko yung SEO by Yoast. Kasi um, sa SEO kasi by Yoast, yung content ko sa blog ko, uh, ma-optimize siya, may analysis, ma-analyze yung content ko kung okay na ba yung alt tags, yung mga meta description. At tapos kung okay na siya, mag-a-analyze siya. And then kung okay na, mag-green siya dito. Tapos kung may yellow naman, needs improvement. Ganon. Sandali. At tapos kung pwede rin siyang i-post sa Facebook, i-click lang ang social. Tapos kung sa meta description, i-change mo para makita doon sa Facebook, pwede dito sa tab na social, sa SEO by Yoast na plugin. Lang, Okay, ito na-review rin, ng mga tao. yes. Sandali lang. Before that, mag-personal muna tayo. So guys, hindi natin alam ang background ni Tina. So give us your educational or seminar background or Hello? yon. Just give us a background of your anong work mo before, anong empleyado ka ba, at saka anong course tinake mo, ano Okay. yung mga interest mo as a person. Okay. Go, go, go! Mm-mm. Okay. Before before yung first job ko talaga sa Waterjet Shipping Corporation. So palagi na lang kung hello, hello? Yeah. Yes. Oo. Yung kung mag-apply ako, nasa front desk ako. Tapos nag-handle ako ng money. Um, Tapos yung nag-apply na naman ako ng ibang institution, nasa frontliner din ako as a cashier. So, ang sabi ko, pwede sigurong mag-twist na naman ng ibang kind of work kasi palagi lang nasa yung sa money na in charge of money. So, siguro merong mas maganda pa dito. Pero nga sabi ko kung mag-resign ako, sayang naman. But then marami na din ang mga anak ko. So I know nga na sa bahay kailangan nila ako. So ang nangyari is palagi lang akong palit ng yaya. Tapos hindi ako nakakuha ng matinong yaya. So I decided to stay at home. At kung mag-stay at home naman ako, parang sabi ko, why not try working at home? At that time, hindi ko talaga alam kung paano. Kaya, nag-search talaga ako. Nag-search talaga ako kung paano mag-work at home. Ang nangyari, nakapunta ako ng mga website na parang magbayad pa ako. So, I did not believe on that website. So, nag-search talaga ako hanggang sa nakita ko yung sa FB News feed na may work at home as virtual assistant. So, parang nasa langit ako kasi ang saya-saya ko. Ang sabi ko, ito na yun. Tapos, ang nag-endorse pa si Mr. Bo Sanchez. So, ginagrab ko na yung opportunity. At at that time, wala pa nga akong pera. Nanghiram lang din ako para makapag-join sa seminar. So, yun, pumunta ako sa kaibigan ko at nag-borrow ako ng money for the seminar. Tapos yun, naka-join ako. Sino So, nagpa-borrow sa'yo? Kaya sino nagpa-utang sa'yo? Jomar, hindi ko Sabi ko, who did you borrow money from? so I borrowed money from my long lost friend. What did you tell them? What did you tell them? So I told her, I told her na
can I borrow some because kasi gusto kong mag-join talaga ng ng seminar tapos ngayon wala pa akong pera. Sabi niya magkano daw yung sinabi ko yung amount at sabi ko pa na kung dalawa tayong mag-join may discount at hindi naman siya interesado sa interest ko. So ang sabi ko okay lang basta pahiramin mo lang ako ng pera. Tapos binigyan din naman niya ako. Tapos ang saya-saya ko kasi meron na akong pera para makapag-join ng seminar. Kasi nga para sa akin kung gusto mo talaga yung isang bagay na parang may goal ka talaga, may reason talaga yun na makuha mo. So ang sinabi ko I will just pay you back after 2 weeks. So, oo nga, nakapagbayad din naman ako after 2 weeks. Yun, nakapag-attend ako ng seminar. Wait, anong background mo Mm. educationally? Yung course. Jomar, hindi ko marinig. Yung course mo Yung sa course ko. school? Anong background mo dun? Okay, okay. I am a graduate of Bachelor of Science in Business Administration at Xavier University, Ateneo de Cagayan. Um, Business administration. yes, Anong alam mo yes, sa computer? Anong alam mo sa computer at that point wala before talaga. mag-seminar? O, Before mag-seminar, no, marunong wala ka mag-Facebook? So at that point wala akong alam sa computer. May computer Pero naman kami sa email, di ba? Marunong ka mag-email. may email o yung Facebook, yun lang. Tapos mag-browse-browse na sa Yahoo, sa Gmail, yun lang. Pero yung iba wala na talaga, wala akong idea. Mm. Oh, sige, tuloy na yung kwento. Paano mo na yung after ng seminar, what happened? Tapos na seminar, masaya na Okay, tayo, tapos ano nangyari? okay. After ng seminar, meron namang assignments na gagawin. So, pagtingin ko lang sa assignment, parang sabi ko makaya ko kaya to. Wala talaga akong idea sa PowerPoint, wala akong idea paano to. So, umuwi ako ng bahay tapos sabi ko, makaya ko kaya to, kung will ko talaga na ma-pursue yung work at home, dapat matapos ko to. So, naman ako, nag, I made the assignments at home, kaso lang, kasi nga meron din akong mga responsibility, I take only 30 minutes for the assignment per day, hanggang nalaman ko pala na buntis ako for the sixth time. So, parang nawala na yung assignment ko kasi nga may morning sickness pa tapos may mga household chores. So, na-set aside yun. After 1 year, parang okay na. Sabi ko, I will finish na my assignment. So, I have to begin my journey, sabi ko. So, nagtanong ako sa kay Jomar na pwede pa bang magpasa ng assignment. Sabi naman niya, pwedeng pwede. So, ginawa ko yun. Ginawa ko talaga yun kahit na mga 1 hour per day. Basta matapos ko lang lahat. Tapos nasapos ko naman nung March 2013 at napasa ko Tanong, tanong. ang assignment Teka ko. lang, di ba Tapos wala kang alam sa PowerPoint? Paano mo nagawa assignment? Tinuro ko ba oh, sa iyo yung PowerPoint? yung sa PowerPoint, wala akong alam talaga sa PowerPoint. Ang ginawa? Ang ginawa ko sa PowerPoint, at first of all, nag-self-study lang ako sa PowerPoint. So before I begin the assignment, ang una kong ang una kong tiningnan yung talagang malaman ko kung paano ang pag navigate ng PowerPoint. So what I did, nag-click sa mga tabs tapos nag-Google ako kung ano bang gagawin ko, yung sa mga tabs nun, anong mga functions doon. So, nag-study talaga ako. It took me a week siguro sa pag-study ng PowerPoint. Tapos nung nalaman ko na parang na-excited na ako, yun pala yun. At simple lang pala. Akala ko difficult. So yun tapos yung pa rin yung mga arrows na may mga dapat anong inches ganun. Doon ko rin nalaman nga nag-trial and error ako until naging marunong ako sa PowerPoint. At yun naging master na din ako. So that's how I knew about PowerPoint. So nakapag-pursue ako sa mga assignment ko. So Go. hanggang sa natapos ko na rin sa March 2013 yung assignment ko.
Hello? So, tell us yung nagawa mo yung assignment. Ang laman ng assignment ay resume, WordPress blog. Paano ka napadpad dun sa first client mo? Sa, sorry, Yung, Jomar, hindi ko narinig. the first person who hired you, how did you get discovered? Okay, yung first person na nag-hire sa akin, yung sa, sa Odesk yun, ano siya, it's about promoting her crowdfunding campaign to crowdfunding of Facebook groups. Yun lang ang Clear, paano ka nakilala ng tao? okay, actually ang nakita ko lang yung sa yung hiring sa Odesk. Tapos nag-apply ako tapos naman diretso niya akong nag-offer siya agad sa akin ng job, nag-offer siya sa akin tapos nag-accept ako kaagad. Tapos meron na ding orientation, diretso-diretso na. Pero tiningnan pa niya yung ko, yung mga resume ko, yung portfolio ko. Tapos sabi niya okay rin naman. May din ako, may background din pala ako. So yun ang first job ko sa first gig ko sa Odesk, yung Ilan na sa nag-reject crowdfunding sa'yo? campaign. Ilan nag-reject sa'yo? Bago mo nakuha yung client? Nag-reject? Maraming nag-reject sa akin, mga 20 plus na siguro kasi ang ginagawa ko ay nag-apply lang ako ng nag-apply at reject rin naman ng reject. So, yung rejection para sa akin is a sort of learning. I need to improve something kasi bakit ako nare-reject. Yun, I made it a lesson na talagang to move on kahit may rejections. Kasi may naman, para sa akin, meron talagang place para sa akin. So kung may rejections naman, sabi ko sa sarili ko ay I need some improvement in my portfolio. So yung nare-reject ako, sabi ko siguro kailangan ko talagang mag-study at yun nag-avail ako ng .com ko. At yung sa .com ko, marami na akong nalalaman sa mga plugins, lahat-lahat yung sa mga video. Sandali, mag-explain lang ako. May mga tanong sila. Can you see the questions, Tina? Can you see their questions? Tungkol sa mga ilang buwan, gano'ng katagal, mga ganon. Hello? Tina? Oh no, nawala nga siya. Trabaho, Ay, business nawala na ka. gig. So, Hi, naputol ka. So, ulitin mo na lang. hello? Ulitin mo yung sinabi mo, naputol ka. Hello? Ulitin mo na Hello, lang. Jomar? Repeat what Okay, you said. okay. So, yung sa first gig ko sa Odesk is yung promoting the crowdfunding campaign to crowdfunding groups of Facebook. So, nakita niya yung portfolio ko, so na-impress siya. Bakit? Na-hire niya ako. Ba't na-impress? Anong ginawa mo? Kasi nga, meron daw akong alam. Ewan ko kung ano, basta sabi niya, meron daw akong alam. At tapos na-impress daw siya. So, nag-ano siya sa akin, in-offer niya sa akin yung work. Tapos nag-accept kagad ako. Yun na yun. Tapos, uh, after that, meron namang mga rejections na nakamit ko. So, ang sabi ko, baka kulang talaga yung yung portfolio ko. So, why not mag-avail ng .com. So, meron akong website na yung paid site. So, yun na yun. Marami akong nalaman doon. Tsaka yung mga plug-in. Tapos after that, nilagay ko yan sa Odesk ko, yung .com na account ko, na site ko. After that, marami nang nag-invite sa akin. Tapos, nag-study ako. Tapos, ang ginagawa ko naman, palaging ako nasa grupo ng Jomar Hilario Mastery Group kasi alam ko maraming mga tools na
ibibigay at tapos marami akong malaman, marami akong mga ideas about online na malaman. So, yun lang ang tiktik ko. Tapos nag self-study. So, yun, hanggang ngayon meron pa rin akong mga rejections at meron din ako nga mismo ang nag-reject at meron ding existing pa nga mga gigs. So, may tanong sila, medyo tungkol sa time, which is ilang buwan ba yung, Jomar? ano ba tong tanong na to? Ilang buwan mo total ginawa yung assignment, at saka ilang oras ka nag-aaral I tungkol can't sa hear po. internet. Yun. Ilang oras ka nag-aaral sa internet bago ka nagka-client, at saka ilang buwan yung ginawa mo lahat yung assignment. Hello? Hello? Hindi niya ako narinig. Hindi ko marinig. Sandali ha. Can you type? Can you hear me Okay. now? Okay, marinig ko na. Marinig ko na, Jomar. Narinig mo na? Ano? Oo. Kailangan, check ko lang kung tama ito pinagagawa ko. Tama naman. Okay. Some questions here. Yung maganda na lang na tanong, ha? Kasi time lang yan eh. Madaling sagutin. What did you Sandali, learn doon sa putol-putol po. rejection? Give us some Putol-putol. lessons you learned from the rejections. Hello? Nawala siya. Tina? Hello? Party line? Hello. Okay. Yes. Narinig kita. Kailangan. Hello? Yes, I can hear you. Tina, if you can hear me, puntahan mo yung questions na section ng GoToWebinar. Hello? Puntahan mo yung question section. Hello? Can you hear me? How do I do this? Sadali ah. Okay, how do you manage? Ito na. How do you manage your time considering you have no help at home with 6 kids to take care of? Very good. Okay, so ang pag-manage ko sa time ko, kasi nga 6 kids at wala pang house help, hello? Hello? Ang ginagawa ko po ay, Ulit. To manage time, go. early in the morning, yung mga household, okay, early in the morning, yung mga household ko, tinapos ko kaagad yun. So, kasi nag-aaral pa yung mga anak ko, so by 7 o'clock, wala lang yung Tina, gumagamit ka ba ng headset? Tanggalin mo. Nawawala ka, so lose connection yan. If you're using a headset, get rid of the headset. If you're not using a headset, then, nawala si Tina. Dali, guluhin natin ang mundo. Sadali. Poink. Sayang, wala tayong backup po ngayong araw na to. Normally, may backup tayo eh. Kinuha ko muna yung control para hindi tayo nakatingin sa... So, I'll give you an overview of what she was explaining kanina before we proceed. Okay lang? Para nakita niyo yung Yoast. SEO by Yoast. Did you see that? Now, when you saw that, were you wondering, what is Yoast? Bakit pinakita sa amin ni Tina yung Yoast? See, if you're paying attention, matagal naka-present yung Yoast, SEO by Yoast. So, first of all, you need to understand na lahat ng graduates ng VA seminar, gumagawa yan ng WordPress na blog. Okay? Lahat sila gumagawa ng WordPress na blog. Tina, andiyan ka na?
So, ano ba yung WordPress na blog? Yeah, no? WordPress is a way to create a website, and you just create a site using WordPress, and then you give it a name. When you create this WordPress na site, normally ang pangalan niya ay ano? Limbawa, positivelyawesomeva.wordpress.com. Okay, that's the name of the site. This is an actual site ni Jones na VA. So, this is the WordPress site. Hindi kay Tina to kasi hindi ko alam address nung kay Tina. So, this is a Nakatulong yun. WordPress site. Hello? Okay, Tina, hello? nawawala ka. Pakitanggal yung headset ko, naka-headset ka. Naka-headset ka ba, Okay. dear? Are you using a headset? Itapon mo na po si headset kasi napuputol yung cable. We don't hear you now. Okay. Hello, magsalita ka para alam namin kung umaandar ka na. Tanggalin mo yung Logitech headset, gamitin na lang natin yung microphone ng computer mo. Okay, dokes? Okay. Okay, tanggalin mo na si headset, napuputol ka kasi sabihin merong loose dun sa kable ng headset. Yes, naka-headset. Okay, tanggalin mo si headset. So I'm just explaining this. Tanggalin ko. Tanggalin mo. I'm just explaining this, tapos itutuloy ko na yung ikaw ulit. Okay? So when you create a WordPress website like this, anong pangalan? Pakitype nga yung pangalan ng WordPress website. Anong pangalan? My mouse is there. What's the name of this WordPress site, guys? I-type ninyo sa questions. Ano yung address dun sa taas? Come on. Type nyo. My mouse is hovering over it. What's the name of the site? Type the whole thing. Narinig mo ako? Tina, nandiyan ka ba? Hello? Yan. Buti naman. Nandito po. Ano ang pangalan ng blog mo? Yung .com mo, anong pangalan? Pakisabi. www.cristinaramas.com. Anong spelling ng Christina? CH. Christina Ramas. Ramas. ChristinaRamas.com. If you noticed, Henry, the name of the site na kanina na natin pinakita ay positivelyawesomeva.wordpress.com. Notice that? May, the name of the site is positivelyawesomeva.wordpress.com. Henry and May, pay attention. The name of the site na WordPress ni Tina ay ChristinaRamas.com. Sinong mas maikse? Siyempre yung ChristinaRamas.com. Yun ang sinatawag ni Tina na, ano yun? .com. Gets? Yes. Gets ninyo? Ito yung kanyang .com. Binili niya yan for 500 pesos a year. ChristinaRamas.com. Ito yung sinabi niya na nung nilagay niya sa blog niya, na-impress ang tao. Ito yung website na yon. Okay, dokes? Nagkaintindihan po tayo lahat? Ito yung kanyang website. O, di ba da? Ayan, ChristinaRamas.com. Very good. So, Tina, tuloy ang kwento. There are questions. You might want to answer them. Okay. Dali. Meron ka pang slides, di ba? May slides ka pa, di ba? Sorry. May slides ka pa. Oo, meron. O, sige, balik tayo sa kwento. Pero mamaya natin usapan si SEO by Yoast. Doon ka muna sa, yung slides, okay. Iba ba tungkol sa ano? Tungkol sa family mo, tungkol sa buhay mo? Oo, tapos na. Oo, nice na, ano pa na. Oo. Explain, what do you mean? Ano yung tapos na? Tapos na yung, ano ko sa personal, yung sa bonding moments with my kids. Mm-hmm. Ang apps na lang, hindi. So, dito tayo sa SEO by Yoast. Tama? Oo. Okay. So, explain mo muna kung ano yung plugin, kung kaya natin. Pag hindi kaya, tulungan kita mamaya. Ano yung plugin? Yung SEO by Yoast plugin yan. What does that mean? Oo. Okay, yung plugin, wala yun sa yung sa free na wordpress.com. So ma-avail mo lang yun kung paid ka ng ano yung plugin? Parang tinanong ko sa iyo, ano ang aquarium? Okay. Sabi mo sa akin, ano yung plugin?
Yung plugin yung para i-install kasi yan sa sa WordPress, parang um, maging maganda yung dating ng website mo. Yan ang sagot. Okay, game. Saan mo daw Mm. binili yung ano mo, yung .com Sa iPage. iPage? Okay, so Mm. so yung SEO by Yoast, para saan yung SEO by Yoast? Para yun sa yung parang ma-check yung content mo kung search engine optimized ba siya. Ay, hindi Tagalog yun. Kaya ba? Ah, para ma-check yung content mo kung ano ba siya yung searchable by Google, Mhm. yung ganun. Oo. Optimize siya kasi madali siyang makita sa sa Google. Okay, pwede ng Tagalog yun. Go, go, go. O, sige, tuloy na sa kwento. Ah, sa ang SEO by Yoast, ginamit ko to sa every time mag-write ako ng content sa sa .com ko. Um, yung limit ko doon ay 300 to 500 word article. Tapos after na mag-write ako ng article, i-proofread ko. Tapos after proofreading, punta ako ng SEO WordPress BIOS at tapos ipa-analyze ko yung content ko. Tapos doon sa pag-analyze ko sa general na tab, may makita akong snippet preview, tapos focus keyword, meta description, yung i-fill up ko yon yung mga blanks. Tapos after filling those, ipa-analyze ko, i-click ko yung page analysis, tapos ito na rin yung mag-appear. Yun yung Yung resulta. ibig sabihin, Okay. oo, ito ang resulta. After ko sa general, may mga blanks doon na i-fill up ko. For example, yung meta description, yung focus keywords, tapos yung yun na yun. Tapos yung pag ipa-analyze ko i-analyze ko, i-click ko lang itong page analysis at ito ang result. Kung green siya, may mga comments siya dito na okay siya. Tapos yung mga yellow, parang needs improvement. Parang needs improvement lang kasi dapat green lahat ito. Tapos, pero para sa akin, kasi nag-study lang din ako dito. Okay na sa akin yung yellow. So, pwede na rin yun. Tapos dito sa social, ang advance hindi ko ginagamit. Itong social, para kung yung post mo, i-share mo sa Facebook, at tapos hindi mo yun gagamitin yung meta description na nilagay mo dito sa general, pwede mong i-edit dito. O, tapos yung image niya, pwede ring i-edit dito para kung mag-share ka, makita mo sa Facebook mo yung image na gusto mong makita doon sa pag-share mo. So, every time ako ng content, ipa-analyze ko kay SEO by Yoast. Okay. Teka lang. Mm-mm. Paaminin natin yung mga tao. Sino ang nag-nosebleed dyan? Hindi, ganito na lang. Sino ang hindi na nosebleed? Yung hindi nag-nosebleed. Sabi mo, ako. Bibigyan namin kayong 30 seconds para sagutin ninyo yung tanong. Sino dito ang hindi nahirapan sa sinabi ni Tina? Yung hindi nahirapan sa pinagsasabi ni Tina. Hindi ka nag-nosebleed. Okay lang. Yung hindi nahirapan. Yung hindi lang nahirapan 20 seconds to go. Si Rudy. Rudy, ilang taong ka na? Para maintindihan natin lahat. Yung hindi nahirapan sa sinabi ni Tina tungkol sa SEO by Yoast. 63 years old na po si Rudy. Tina, ilang taon ka na? Tina. Hala. Oh, yes. Ilan, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Hindi ko marinig. Ako, 38. 38. So, si Rudy hindi Mm-mm. nahirapan, 63 years old. Si Tina, 38. Ako, 44. So, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo masyadong na-gets. Majority hindi nila na-gets. Kasi ito yung mga bagay Mm-mm. na inaaral po. Ang Tagalog version na to, Mm-mm.
Si SEO by Yoast ay para siyang teacher. Alam mo yung mga taga-check sa school ng exam? Ang tawag doon? Exam checker? Di ba teacher din yun? Anyway, ang SEO by Yoast, pag may tinype ka sa website mo, i-check niya kung pasado ba yung trabaho mo. Itong makita mong green na bilog-bilog, saka yellow na bilog-bilog, yan yung score. Kung green siya, mataas ang score. Pag yellow siya, mababa ang score. Bakit kailangan pasadahin dun sa SEO by Yoast? Kasi kung gusto mong ma-discover ng mga tao yung website ng client mo, o ng website mo, kailangan mataas ang score niya. Ganun lang kasimple ang SEO by Yoast. Okay, it's a tool. It's like an assistant teacher na nag-check ng website. Okay. So, yun lang. Next ka na, tama na si SEO by Yoast. Baka dumugo eh. Mga ilong ng mga tao. Okay na yan. Magandang tool yan. Kung meron kang susunod, go na tayo doon. Ang bottom line lang natin, mga anak, ay kung gusto mong mataas ang bayad sa'yo, mag-aaral ka ng mga ganyang bagay. Kahit na 63 years old ka na. Di ba, Rudy? O, sige, game. Ikaw na, move ka na to the next slide. Okay. Last naman to, Jomar. Sige lang. Ito na ba yung last? SEO by Yoast? Wala nang next slide? Wala na. Punta ka ulit sa picture mo sa harap. Yung first picture mo, tapos punta ka na sa questions, tinan mo kung meron pa siyang lang tanong. May nagtatanong dyan, magkano kinikita mo noon, kung game kang sagutin, go ahead, kung hindi, wag na lang. Ganyan. Hello? Hello, yes. Okay. So some of the questions here ay, how many years did it take for you to finish the assignment? Sa akin, na-finish ko siya 1 year kasi nga nanganak pa ako. Pero kung wala yung mga nagka-pregnant ako ng ika-6th baby ko, siguro natapos ko na yun before 1 year. Within 3 months. Okay, Pero nga may mga personal reasons, natapos ko yun mga 1 year. Okay. Di ko naintindihan yung tanong, subukan mo na lang. How long tumagal ang study time mo before you had your first client? Okay. How long? Ano yun, Jomar? Huwag na lang, hindi ko rin naintindihan eh. So, pasensya na, hindi ko rin naintindihan yung tanong. What did you learn from being rejected? Ay, hello? Hello? What did you learn daw from being rejected? Ano po? May natutunan, ano yung specific lessons na natutunan mo sa rejection? Okay, ang natutunan ko sa rejection, hindi, at first, hindi ko matanggap na na-reject ako kasi alam ko, grabe na yung pag-study ko tapos na-reject pa ako. Pero, hinayaan ko na kasi ganun talaga it's life kasi may rejections. Kung walang rejections, hindi ka magka-learn. So, sabi ko, siguro na-reject ako kasi I need to learn more. So, yung formula ko is to learn more and be persistent. Yun lang yun. Tapos, yun lang ang pag-handle ko ng rejection. Hindi negative yung approach ko, but I take it in a positive way. Tanong ni Cynthia, thank you for the question and the answer. Cynthia is asking, anong skills mga dinagdag mong aralin? So, Is it possible for you to open the website habang sinasabi mo? Kaya mo ba yan? yung skill ko talaga is social media, marketing. Tapos, ang pinagkaabalahan ko ngayon yung sa WordPress, yung pag-navigate sa dashboard, tapos yung paggamit ng mga plugins. Yun lang yun. Hindi ako web developer pero may idea ako how to create a WordPress website.
with a paid site. Okay. Saang site ka nagsimula as virtual assistant? Odesk. Tama, di ba? Odesk. So, yun sa sa wordpress.com. Sa site, ano po, saang site ako nagsimula? Yung trabaho. Di ba sa Tapos sa Odesk? Odesk. Sa Odesk yan. Oo, Odesk na. Oh. Tapos, ang tanong ay, panay time to mga to magtanong. After mo matapos ang assignment, ilang buwan bago ka nakatanggap ng gig? Ano pa, mga March, April, May, June, mga 6 months. 6 months. Ayan Mm-mm. po, 6 months. May ibig sabihin yan if they're asking for time. They're trying to judge kung tatanggapin ba nila yung time na yun sa kanila. That's what it means. You're trying to see, naku, 6 months siya. Paano na ako? Mga ganyan, ganyan mga worries. Dahan-dahan na, hindi ganun mag-isip. Okay? Okay. Are you okay to tell us how much yung per hour mo noon? Pwedeng hindi. Yung first Gig. yung first gig ko $1 per hour yun. $1 Tapos per hour. yung second to third gig, fourth gig, $4 na per hour. $4 per hour. Anong distance ng dalawa? Yung from $1 to $4. How long? Yung isa, yung first ko, it took 2 weeks, and then yung isa naman, almost 1 month. Tapos, active pa rin ako doon, pero wala pang tasks na bigay sa akin. Yung sa third ko naman, mga 2 weeks, tapos ngayon, ongoing pa. Okay, maiksi lang yung time frame. Maiksi lang yung time frame. Okay. So hindi naabot ng taon bago ka in between the first month and between the $1 to $4, hindi naman ilang taon between the two. Hindi na sunod-sunod na talaga. Okay. Wala nang nabakante. How much time do you allocate for your work every day? For your VA work? I allocate kasi part-time lang yon yung pagka social media ko, kasi nga may I allocate 3 to 5 hours a day. Pero hindi continuous. Yung sa hapon may vacant ako, so 1 to 4. Tapos sa naman sa gabi, mga 10 to 12. Ganun. At pwede rin ako mag-extend ng until 1 a.m. Yun lang. Hanggang 1 a.m. ka lang? Hanggang 1 a.m. lang. Nag-take ka ba ng exam sa Brain Bench, tinatanong ni 5 May? Wala. Hindi. Tinanggal ko na yung Brain Bench sa lessons mga kababayan. So, hindi nila alam yun. Tapos, sa tanong, wala na ako makitang ibang tanong na pwede namin sagutin. By the way, if we're not able to ask your question, hindi namin naintindihan yung tanong. So, rephrase ninyo. Gusto mong sagutin, Tina, yung tanong na, magkano ba dapat i-charge ko as a VA beginner? Gusto mong sagutin yon? Sagutin ko? Okay. So, as a VA beginner, para sa akin, dapat sa Odis kasi ang target ko lang is $4 per hour. So, alam mo naman kung how ikaw na lang mag-rate sa sarili mo kung magkano, kasi depende yan sa skills mo. Tapos kung okay yung skills mo, why not rate yourself $10 per hour? So para sa akin, ang gusto ko lang naman dito is yung experience. Tapos importante kasi sa Odis ang feedback. So dahan-dahan lang akong nag-i-increase ako ng ng rate ko. At first $1 pa yon, tapos ini-increase ko. Kasi nga meron na rin ako mga feedback. So para sa akin, okay lang yung at first $1 per hour. At least you can navigate the tabs in Odisks. So after that, kung meron ka ng mga additional clients mo, may feedback na rin, dahan-dahan mong i-increase ang rate mo.
Yun ang kasi ang ginagawa ko. Hello? Hello? Ay, sorry. Ano daw yung website mo ulit? ChristinaRamas.com, I think. .com. ChristinaRamas.com. Buksan ko na lang para sa inyo, ha? Para sa mga nagtatanong. ChristinaRamas.com. Ito yung website niya. Yan yung binili niyang .com, mga kababayan. Sa ODES exam mo, nadalian ka ba in your first time? Okay lang. Sa social media VA, anong mga social media ang pinapamanage sa'yo? Tanong ni Dian. Mm-mm. Presently, I'm managing a Tumblr account sa client ko ngayon. Tumblr and Twitter account. Tumblr and Twitter. Mm-mm. Nami-meet mo ba ang objective mo na to have more time with your family and the same time support them financially? Anong ni Ronald? 100%. Oo. Na-meet ko yung bonding time ko with my kids. Tapos yung sa ano naman, sa yung sa financial aspect naman, okay lang. Kasi nga almost 2 months pa lang ako sa ODESK. Pero nakakatulong din siya sa tuition ng anak ko. May trabaho ka ba before, tas nag-resign ka? Oo, Kailan nag-resign ka ako. nag-resign? Before, after being a VA? Kuan, nag-resign ako by 2011 of December. Matagal Tapos, na. tapos January of 2012 yung seminar. Okay, so resign ka na before you went to the seminar. Okay. So, what are the social, to start, what are the basic tools needed to become a social media VA? Tanong ni Phil. What are the tools Yung, daw? Basic tools needed to become a social media VA. sa akin, ang experience ko lang ay ang paggamit ng Google Spreadsheet. Kasi doon ko nilagay yung mga URLs na kailangan ng client. Yun lang. Tapos yung sa Twitter, I tweet lang three times a day. Yun lang. Tapos yung sa Facebook, posting on Facebook groups, nag-join lang ako ng mga Facebook groups na irrelevant sa business ng client ko. Yun lang ang Example, nagamit ko as example sa crowdfunding campaign. I joined crowdfunding groups, different crowdfunding groups in USA. okay. May nagtatanong kung ano daw ang ginagastos mo to sustain yung work mo ngayon? To sustain, my husband is also helping me because itong yung CPU ko lahat, credit card ito nung nagtrabaho pa ako. Mm. Lahat itong equipments ko, credit card. Tapos yung itong mga headset ko, ko na yun sa Odesk. Income ko na to. Okay. So, bigyan mo ng payo si Bambi kasi umiiyak siya. Nag-exam ako sa ODES, I failed. Okay, ang technique ko lang yung sa exam sa Odesk, meron namang site na yung Odesk exams, example for grammar. I-check mo lang yung sa Google, Odesk exam for grammar, tapos merong mga sample questions doon at may answer na din. Lang ako doon, nag-study. Hindi ko alam kung sa actual, test questions. Pero yun, nag-study lang ako. Nag-study lang ako sa mga samples na binigay yung mga site na
ODISC skills test plus answer keys yun. Tapos before ako ah, nag nag-take ng exam sa ODIS, nag-study ako doon at nakapasa din naman ako. Ayan, sagot na yan, Bambi ha. Andrea, tanatanong niya, bakit ka bumili ng sariling.com? Anong nag-trigger? Ayun kasi ang nag-trigger sa akin yung sa WordPress, yung sa free na WordPress. At tinitingnan ko yung mga site ng iba. Sabi ko, ba't maganda dito? Maganda tingnan yung mga .com. Tapos may client akong nag-ask sa akin kung may alam ba ako sa plugin, hindi ako makasagot. So sabi ko, this is the time na bibili ako ng mag-avail ako ng paid site. Kasi nga para na rin na makasagot ako sa mga tanong ng clients. Kasi para sa akin competitive eh. Maraming nag-a-apply sa UDIS tapos hindi mo alam gawin mo. So I avail the .com and at doon ko rin na malaman na maganda rin pala ang .com kasi makapag ka ng plugin at marami kang malalaman. Anong website ka bumili ulit? Sa iPage. Pupuntahan ko, tingnan mo kung tama. Hindi ko alam kung tama. iPage ka mo eh, iPage. Yan. iPage.com. Oo. Okay, sige. Tanong ni... Nagbayad ka ba sa plugins na ini-install mo sa WordPress? Wala na. May mga plugins naman na na nasa sa site mismo na. Okay, so wala. Nilaman ba ng SBA assignment mo how to use Facebook in business? In Tagalog, did you put inside your VA assignment how to use Facebook in business? Wala. Wala. Okay. Gaano ka katagal nag-work as VA na walang house help? Sorry po. Hindi ko marinig. Gaano katagal ka na daw nag-work as a virtual assistant who doesn't have any household help? 2011 hanggang ngayon wala. Yung pag-resign ko, hindi na ako nagkuha ng assistant, ng house help ko. Ang ginagawa ko naman habang ako ng assignment ko, gumagawa ako ng assignment ko, yung baby ko nasa lap ko, pinatulog ko. Tapos kung tulog na siya, ko siya sa cradle, yun lang. Tapos kung ganun lang at natapos ko rin naman yung assignment. Okay. How do you deal with your kids na gusto nilang mang-istorbo sa work mo? May naman sila, may tablet sila. Nagpi-play sila tapos bibili ako ng mga DVD tapes na gusto nila tapos manood lang sila. Ganun lang, parang hindi nila ako ma-disturb. Tapos nakapag-adjust na rin sila sa akin yan na nag-work ako. Sabi nila na huwag daw i-disturb kasi nag-work si mama. Yun lang, nag-play lang sila sa sala. Basta ang importante sa akin, makita ko sila. Yun lang. Gaano katagal bago sila nag-adjust? Wala naman akong problema. Nakapag-adjust sila kaagad kasi nga, inorient ko na sila na dito na ako magtrabaho ako, tapos I hope you will understand, meron naman kayong toys, pwede kayong maglaro. Ganun lang. Behave naman sila pag nagtatrabaho ako. Very good. Oo, kaya ngayon nga alam nila na nandito ako, nasa baba sila, tapos sabi nila silence daw kasi may trabaho si mama, may interview daw.
Do you ever do any Facebook promotion? Wala pa. Wala. Yung task ko lang ano lang. Okay. Is it advisable to form a separate Facebook account just for work? Ako sa akin wala. Not okay lang yung isang account. Okay. Ang hirap ng mga tanong nila. Yung iba, ni-skip ko kasi wala naman siyang Facebook management. Ha? Okay naman. Dali. Advice for virtual assistant who wants to specialize in social media. Yung advice ko talaga, number one, you have to be persistent and you have to learn more, eager to learn more. At if you are, when you want to learn more, dapat may mentor. Kasi kung ikaw lang, wala kang matapos kasi parang walang mag-guide sa'yo. So para sa akin, importante may mentoring. Yun lang talaga ang advice ko kasi kung may mag-mentor sa'yo, alam mo yung step 1, step 2 hanggang to the last step ang gagawin mo. Okay. Tinatanong Yun. niya yung ODES seminar. Ikaw na mag-explain na walang ganun. Walang OD seminar. Anong seminar na tinutukoy mo? Baka hindi niya lang niya na-gets. Akala niya ODES seminar. What seminars are you talking about? Okay. Yung seminar, yung work at home as a virtual assistant seminar by our very own Jumar Hilario. Yun ang tinutukoy ko na seminar. Okay. Tapos, so hindi po ODES. Member ka ba ng online mentoring club? Hindi. Hindi. Yun lang ang na-avail ko yung sa Cagayan de Oro na. Cagayan de Oro seminar. So hindi ka nag-avail ng iba pang mga seminar or clubs ni Jomar? Wala. Wala pa. Tanong yun eh. Ilan taon na ang kids mo? Okay. I have 14. 14 tapos 10 years old. Tapos 8, 7, 4. Then my 1-year-old. Okay. So, kung di agad nakakuha ng gig, ibig bang sabihin ay di sapat ang mga tools na nilaman sa VA assignment or blog? Kung hindi nakakuha ng gigs, hindi yun para sa akin hindi 'yun ang basis kasi yung sa mga VA assignment kompleto naman 'yun, okay din naman 'yun. Ang sa'yo lang apply ka lang ng apply. Kahit ma-reject ka, apply ka pa rin. Tapos i-enhance mo lang yung yung profile mo sa ODIS tapos kung mag-cover letter ka hindi paulit-ulit kasi daw mas spam. So, yung cover letter mo dapat yung hindi ka nag-copy paste. Yung sa'yo talaga galing original. Okay. Recommended applications na madalas gamitin as social media VA. Ano po? Hindi ko marin. Ang sabi niya, anong nire-recommend mong mga apps para magpaandar ng bilang social media VA? Mga apps, so para sa akin, ano lang, yung sa Google Drive lang. Google Drive. Yung dapat malaman mo how to navigate yung sa PowerPoint, yung sa Google Spreadsheet. Yun lang. Tapos, how many times you will post to Twitter. Tapos, yun din sa Facebook. Wala akong ginamit na ibang apps. Ayan, pwede palang ganun, ano? Kala nyo, kailangan komplikado, no? Pwede palang hindi. Tapos yung sa Tumblr din, yung present ko na gig, sa Tumblr, meron naman doon, yung i-schedule mo yung post mo. Kung gusto mo mamaya or bukas, i-ano mo lang yung time. Ganun lang sa Tumblr.
Easy lang, wala na akong ginagamit na apps. Okay guys, mga tanong na showbiz. What made you decide to be a social media BA? Social media VA kasi ano, mahilig kasi ako mag-Facebook. Tapos, mahilig akong mag-share sa mga groups. Tapos, kino-convert ko yun as skills na. Tapos, mahilig din ako mag-research. Part din yun sa social media kasi mag-research ka. So, yun ang nakapag-trigger sa akin na parang dito sa social media ang skills ko. Okay. Tingnan natin kung meron pa silang tanong. Okay, I ran out of questions. If we didn't answer your questions because we don't know the answer, we don't understand the question or things like that. If it's your first time to attend a webinar, meron ba itong first timer na nag-attend ng webinar ever? Meron ba? Okay, sabi nga kung meron. Okay, so normally, yeah, just gonna move this around. So just information of everyone, we're recording this. The recording will appear in YouTube and in Facebook also. And we have a last webinar for tomorrow. It's 10 o'clock ng gabi. Okay, we're gonna interview somebody sa America, and she's also a virtual assistant. Wala na akong makitang iba pang questions aside from yung the usual. Magkano magkano kinikita mo ngayon? Yun yung pinaka popular na question ni laging magkano kinikita. Ganun. So just a note on earnings. Let me ask you guys to write down on a piece of paper how much do you want to earn as a virtual assistant. And let me ask if you are able to finish answering that question. Isulat nyo sa chat room yung na done. Yan. How much, yung mga, lalo na sa mga nagtatanong, magkano ba ang kinikita nung ini-interview? Okay, remember that kind of question is a personal question. You can't really do that to strangers or people you know kasi mahihiya sila. Tama ba? Tama ba? It's a personal Mm-mm. question. That's why I don't ask it sa ini-interview. Okay, so kung in-expect nyo sa tanungin ko yon, ayoko na kasi nakakahiyang tanungin yon. We already gave you the number of dollars. Why don't you just use the calculator for dollars an hour? Kayo na mag-compute. Kaya nyo na yan, di ba? Tama, hindi. Tama, hindi. Kaya nyo na i-compute, no? Kayo na mag-compute. Plus, really, your mind has to be set on dollars per hour. Masanay kayo sa dollars per hour. Hindi pesos per month. Kasi pag VA ka, dollars per hour ang mundo. So, hi Nina, kapatid ko na nakikinig. Hi Nina. Tas, I'm expecting you guys to be online tomorrow for the Thursday last webinar in this series of new virtual assistants na nag-earn online. Wala ba kayong tanong na personal dyan na hindi tungkol sa pera? Panay kayo tungkol sa pera. Why don't you just ask about the process? You know, yung mas nakakatulong. Kasi when you're asking about money, ang ginagawa nyo, minimeasure nyo siya. Di ba, Tina? Minimeasure nyo si Tina versus yourself. Minimeasure nyo yung pera na kinikita ni Tina versus yung pera na kinikita mo. Hindi pwede yun. Kasi iba yung kinikita mo, iba yung ginagastusan mo, at wala ka sa Cagayan de Oro. Tama, di ba? Why compare your earnings with somebody's earnings in Cagayan de Oro? It's really weird. So don't do that. Just be sure you know the amount you want to earn. Personally, di ba? Personally, mas importante pa yon. Ayan, magandang tanong. Oh. Paano mo nagagawang magiging positive ka kahit panay failures? Sa akin. Paano mo Ako, daw... yun talaga, positive kasi
I consider my being a VA as a calling. Hindi siya I just love navigating the internet. I love what I am doing. Hindi ko na inintindi kung magkano ang pera, basta ang income ko. Ang mahalaga kasi na-nurture ko yung self ko, number one. Tapos number two, I love what I'm doing, and at saka yung passion ko ay pinagkikitaan ko rin. Kahit kung kahit hindi masyadong malaki or maging malaki na soon, okay lang sa akin. At least day by day may na-learn ako. So that's how I see being an optimistic person. Okay. Thank you so much. May motto ka ba daw? Ano ba yung question? Meron ka ba daw motto? M-O-T-O. Motto, yes. So ito ang motto ko talaga is there is formula in life's challenges. So formula in life's challenges equals prayer plus persistence plus hard work. Yun lang motto ko. Okay. Prayer plus persistence plus hard work. Very good. Tapos, naloloka ka ba sa pagmamanage ng household? How Oo, do you yun? Okay. oo nga, sometimes nga hindi na ako makapagsuklay. Kasi marami talagang household chores. Tapos, siguro nga sabi ko, kung gusto mong isang bagay, may mga reason na ma-pursue mo. Kasi gusto ko nga ang pagiging VA ko, may time talaga ako for navigating here in the internet. Binigyan ko talaga ng time. Tapos, anong ni Cindy, do you change the content of your resume depending on your application? Or generic ka lagi? Um, ano, nag-change ako. Nag-change ako ng resume. Okay. So, ubusan na tayo ng tanong. Salamat sa mga tanong nyo. Aside from the question on the next VA seminar, next VA seminar is going to be on March 22. Okay? March 22 po. March 22 VA 2014. That's a Saturday. We actually got a bigger venue just now. Kaya yung unang makakaalam nun. We got a bigger venue, and I think kasha ang isang 150 people or something like that. If you want to attend, don't bet na gagawa pa ako ng next seminar this year. Don't bet on it. Okay? Next VA seminar, I mean. If you want to attend, you're listening to this, mag-attend na kayo sa March 22 since we got a bigger venue. Just kanina kakabayad ko lang nung bigger venue. So the venue is going to be at Morgan in McKinley Hill. Morgan Suites or something. McKinley Hill, dito sa may fort. Okay, pwede ka mag-jeep dyan, papunta sa McKinley Hill, tapos maglalakad ka lang ng konti sa may jeep. So that's the map. Just in the first floor actually. First floor, second floor. Can't remember. First floor ata na function room. It's actually a big place. It's square. It's used for debutants, kanyan. The VA seminar is always for beginners. So you can attend kahit na first timer ka pa lang. So ang bagal naman ng internet na to, grabe. So yan yung seminar. Kita nyo naman, di ba? Kitang-kita yung mapa. Kainis. Ano ba? Google Maps, Morgan Suites. Ayan. So this is the map to that place. So itong Lawton Avenue, dyan dumadaan ng jeep. Pagbaba mo dito sa jeep, lakad ka ng konti. Pagbaba mo din sa Upper McKinley Road, dinadaanan niya ng jeep galing Ayala at saka dun sa South Superhighway. Lakad ka ng konti papunta sa Morgan Suites. That's the third tower. First floor lang yung there's a lot of parking slots around the area.
maghanap ka na lang up to this blue leaf may parking slots. There's also parking slots here sa corner sa tapat ng McDonald's. McDonald's stop. There's also parking lot this sa N Road, whatever that is. So Morgan Suites is our new venue. It's the first floor. Yon. The website to go to attend is filipinovA.com. Yan. For those asking how much, you have to go to the website filipinovA.com para makita nyo yung choices. Besides, hindi ko naman sa ulo yung prices. So, punta na lang kayo sa filipinovA. Okay? So, punta kayo sa filipinovA.com. Paano ko ba isusulat yon? Ulitin ko. Ito yung website pero filipinovA.com. Yan yung website. Punta ka dyan, tapos attend kayo. Pag dalawa kayo, mas mura kasi meron kaming pair discounts. Okay? So, punta lang kayo, tapos start learn. By the way, huwag kayo mag-register ng late. Because unlike the other seminars we've done in the past, merong pre-event emails ito. Meron kayong matatanggap na email galing sa akin every other day or something like that para ma-prepare ninyo yung sarili nyo for the seminar. The seminar is completely different from last year's seminar. Okay? Ibang-iba po talaga. Ang trabaho ninyo, hindi kayo social media manager. Ang tawag sa inyo, content marketing strategist. Mas mataas ang bayad po niyan. Mas kailangan kayo ng kumpanya and companies abroad and locally. Basta may pambayad sila, yon. Okay? So, let me suggest you go there to filipinovA.com and get a ticket agad. Get a seat agad. Besides, pag nagtagal pa kayo, tumataas ang price. Right? So, just go there and pag naka-register na kayo, filipinovA.com. Papadala namin kayo ng pre-event na materials, which is what you need to understand the event. We don't want anybody to be shocked at the event. Kaya nagpapadala agad kami ng materials. Okay? Ang requirement, kailangan sanay ka mag-Facebook sa computer, hindi sa iPad, hindi sa tablet. Kailangan sanay ka mag-email sa computer. Kailangan sanay ka mag-surf sa internet using a computer. Other than that, that's all you need to know. Yun lang yung requirement. Okay? So, just a reminder, we have a Thursday webinar tomorrow, and we have actually some premium webinars you can attend. The March 15, 8 p.m. ng gabi, email marketing. March 19, Wednesday ng gabi, that's the online mentoring club, internet marketing na webinars. May bayad to. If you're interested, just send us an email. Send an email to isabel@jomarhilario.com kung interested kayo dito sa mga premium webinars na to. Okay? Kung interested kayo in learning more. Okay? This is additional knowledge, additional skills, email marketing, sa online mentoring club. Now, kung interested kayo maging online marketer, meron kaming online marketing now meeting sa March 29 Saturday, 1 p.m. to 5 p.m. Okay? And to join that, you need to become a Dream Deal member of the Online Mentoring Club, which is this website here. Again, kung masyado mabilis, may replay naman to at saka pwede mong puntahan yung website jhilario.com/online-mentoring3. Okay, folks? So, we have a new contest. Let me just go to the Facebook page. Now, for those of you na ang nirereklamo sa akin ay, wala naman akong pambili niyan. Ganyang klase, no? Dapat mag-join kayo ng contest. Okay? Ito yung mga sumasali sa contest. So, ayan, no? Yung contest, ang pinapremyo namin dyan, libreng seats. Libreng seats. Ano ba yan? Libreng seats. Pwede kang manalo din ng downloadable na version ng VA seminar. By the way, if you're not in the Philippines, you can download the seminar anytime. I mean, you can buy the seminar and wait for us to finish the seminar and we can give you the version na downloadable. So this is the Jomar Hilario Mastery Group. Ayan. For those of you hindi alam, yan yung tambayan ng mga taong tinutulungan ko sa internet. Konti lang sila, 8,000 lang. Tapos, the first post you will see is the contest post. Ito. Basahin mo yung instruction. As you can see, already 15 people have joined the contest. Ito lang yung contest, gagawa lang ng poster. Nandiyan yung instructions pa paano na mag-join. And you ask your friends to like the poster. So, you can like more than one post. Ayun, no? Pwede ka mag-vote more than once.
once, pwede mo silang votean lahat. Yan, ganyan. Yan, vote na yan. There are 15 people already joined. Ang contest, ang panalo dyan, mananalo ka ng diba, downloadable VA 101, tapos meron kang 50% off dun sa live na transferable. So, halimbawa, nanalo ka, nasa abroad ka, bigay mo sa kamag-anak mo yung, mahal mo sa buhay yung 50% off kung nanalo ka sa grand prize. Okay? Ito pala yung grand prize, free attendance. Tapos, free attendance to the VA 101. Tapos, itong dalawang extra na to, downloadable, ito yung next prizes. Dagdag na premyo. Okay, so, kung gusto mong free attendance sa seminar, ayan, sali ka sa contest and encourage your friends to join and to vote for you. Ayan, lalike mo ganyan, papalike mo ganyan. Ikaw lang papalike nila para masaya. Ayun. So, we have another contest after this one. Hindi lang yan. Okay? Pag na-download mo na yung VA seminar, normally you cannot attend the March 22 unless you are part of the Wealth Summit people. Pag dinownload mo yung seminar, you can attend the March 22 pero magbabayad ka ulit unless you are part of the Wealth Summit list. May listahan ako separate for those na may privilege na ganun. Okay, yung mga nag-attend ng Wealth Summit, they can download and attend at the same time. If you did not attend the Wealth Summit, hindi. Okay, Docs? Ano pa? Okay, yun na lang. Salamat for attending. Meron last words from Tina Ramas. Meron ba kayong gusto sabihin sa kanya? At ikaw, Tina, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Okay na. Wala. Salamat sa pag-join ng webinar ngayon. O, yun lang. Salamat po sa pag-join, guys. Webinar. Thank you so much. And see you tomorrow at 10 o'clock ng gabi, ha? Thank you. Okay. I hope you learned something and na-satisfy naman yung mga questions ninyo. Please prepare your questions for tomorrow, 10 o'clock ng gabi. We're gonna call on somebody from the Americas and she's working from home there. Thank you so much. This is Jomar Hilario signing off. You will be able to see the replay of all this webinar series. Hindi forever, pero may available na replay. Ang website to go to is vajhilary.com/VA101 download. Yan yung replay. Okay, Docs? So para happy kayo, may replay tayo. So nandiyan yung dalawang replays. At pagkatapos nito, ganyan upload the third replay and the fourth one. Okay? Sino ang guest bukas? Si Lori Banag. I think. Si Lori, the one who won the prize for the first contest. Siya yung guest bukas. He's working from home sa Amerika. Okay? So please prepare your deep questions naman po. Mga lalalim na tanong. Yung wag naman yung numbers lang. Ilang buwan. You're measuring somebody versus yourself. Stop doing that. Magtanong kayo yung experience na tanong. Hindi how many hours, how many days, how many months, how much are you making. Those are very, very comparative questions. You're trying to gauge kung kaya mo yung kaya niya. Hindi ganun dapat ang isipan. Ang isipan dapat, anong naramdaman mo? Yan ang mga tanong. Diba, Tina? Sige. Yes. Salamat. Kung may tanong kayo, sasagutin ni Nikki. Otherwise, I'm out. I gotta attend the seminar. Okay? Bye! Thank you. Ay, wala si Nikki. So, bye-bye na tayong lahat. Bye-bye. Hindi, sasagot si Nikki. Tinan niyo mamaya. Okay, bye-bye. Bye-bye.
The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.